Naranasan mo na ba, nai-stress ka kapag may pinangako sa'yo na isang napakalaking bagay? Mhm. Isang life-changing promotion siguro, o breakthrough sa negosyo, o kaya isang taong makakasama mo habang buhay? Tapos naghintay ka ng naghintay. Oo, naghintay ka ng naghintay hanggang sa napagod ka at sinabi mo sa sarili mo, ako na nga lang ang gagawa ng paraan para mangyari ito. Right. Yung feeling na kailangan mo nang i-take over yung manibela. Exactly. Kasi parang naisip mo na masyadong mabagal yung proseso at kailangan ng konting tulong or shortcut mula sa iyo. Kasi nga sanay tayo sa instant gratification, di ba? Totoo yan. Ngayon, para sa malalimang pagtalakay natin, hihimayin natin yung isa sa mga pinakakilalang historical examples kung bakit ang pagpipilit sa isang shortcut, lalo na dahil sa kawalan ng pasyensya, ay madalas nauuwi sa isang malaking sakuna. At hindi lang basta sakuna, kumpi literal na bumababo sa takbo ng kasaysayan. Tama. Titingnan natin itong mga source materials mo tungkol sa isang napaka-controversial at sikat na kwento mula sa unang bahagi ng Biblia, specifically sa aklat ng Genesis. Ito yung kwento ni na Abram, Sarai, at ang anak na si Ishmael. Ang misyon natin dito is to really understand kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang paniniwala o belief ayon sa original na teksto. At kung paano yung human psychology natin ng kawalan ng pasensya ay nagtutulak sa atin sa mga maling desisyon. 'Di ba? Kasi ang pinaka-fascinating sa mga teksto nito, madalas binabasa lang natin sila on a surface level. Parang mga moral stories lang pambata. Oo, yung parang mabuti laban sa masama. Pero kapag tiningnan natin yung linguistic details, yung ancient Mesopotamian culture, Sobrang complex niya. sobrang complex, lalo na yung human behavior ng mga characters. Kaya bago tayo pumunta doon sa ginawang shortcut ni na Abram, iset up muna natin yung esena mula sa Genesis chapter 15. Sige, bigyan natin ng context yung tagapakinig natin. Imagine mo yung sitwasyon. Kakatapas lang ni Abram na sumabak sa isang matimbing military rescue mission. Yung iniligtas niya si Lot, Oo, iniligtas niya yung pamangkin niyang si Lot mula sa mga kalaban. Tapos, pagkatapos nun, tinanggin niya yung napakalaking pabuya na inaalok sa kanya ng hari ng Sodoma. na isang napaka-bold move noong panahong iyon. Sobra. Kaya natural kapag kakatapos mo lang manggulo at may ininsulto kang makapangyarihang tao, matatakot kang baka balikan ka, di ba? Siyempre magkakaroon ka ng anxiety. So nandito si Abram, puno ng paranoia. Tapos dito pumasok ang Diyos at nangakong magiging kalasag o shield niya si Abram at magkakaroon siya ng napakalaking pabuya. Pero hindi natuwa si Abram. Hindi, nagreklamo pa nga siya eh. Sabi niya, ano ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Right. Lampas 75 taong gulang na siya tapos naisip niya na ang alipin na lang niya ang magmamana ng lahat. Kailangan nating i-unpack yan. Kailangan mag-gets natin kung bakit ganito na lang ka-panic si Abram tungkol sa tagapagmana. Bakit nga ba? Kasi sa modern times parang okay lang naman kung walang anak, 'di ba? Oo, pero sa ancient Near East culture, ang linya ng pamilya ay hindi lang usapin ng kung sino ang makakakuha ng pera mo kapag namatay ka. May deeper societal meaning. Exactly. Ang anak ang magpapatuloy ng pangalan mo, mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo, at magbibigay sa iyo ng social standing. Kumbaga, sila yung retirement plan mo? Retirement plan, insurance, at legacy rolled into one. Kapag namatay kang walang anak noong time na yon, parang nabura ka na rin sa kasaysayan. Wow. Wala kang legacy. Kaya yung pangako ng Diyos na magiging kalasag niya si Abram, parang walang kwenta para sa kanya kung mapuputol din naman ang linya ng pamilya niya. Naiintindihan ko na yung frustration niya. Pero hindi doon natapos ang usapan, di ba? Kasi iginiit ng Diyos na hindi alipin ang magiging tagapagmana. Oo, ang sabi niya mismong biological na anak. Isang anak na literal na manggagaling sa sariling katawan ni Abram. Tapos, pinatingala siya ng Diyos sa langit sa gabi para bilangin ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging lahi mo. Tapos, yung nakasulat pagkatapos nito, ito yung naging foundation ng napakaraming theological concepts eh. Yung tungkol sa paniniwala. Right. Sabi doon,
Naniwala si Abram at ito ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran o righteousness. Yung word na ibinilang. Diyan ako may tanong Okay, himayin natin ito. Kasi yung salitang ibinilang, counted it to, parang accounting term siya, di ba? O literal na parang ledger. Parang pagdeposito sa bangko, may inilagay ang Diyos sa account ni Abram dahil sa kanyang paniniwala. Pero teka, I have to push back a bit. Sige, ano yun? Napakadali kasing sabihin na naniwala siya. Ano ba ang pinagkaiba ng naniniwalang may Diyos kumpara sa naniniwalang sa Diyos? Ang ganda niyan. Kasi 'di ba, I can believe that gravity exists, pero hindi ibig sabihin tatalon ako sa banggin at magtitiwalang hindi ako mamamatay. Ang nakakabighani dito ay kung paano ito ipinapaliwanag ng orihinal na wikang Hebreo. Ano bang sabi sa Hebrew? Sa modernong language natin, mayroon tayong cognitive belief, yung pag-ayon ng utak na, oo, nag-e-exist ang bagay na ito. Parang pag-acknowledge lang ng facts? Tama, pwede kang maniwala na nag-e-exist ang Diyos, pero hindi ibig sabihin ipinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Makes sense. Pero sa biblikang Hebrew, lalo na noong mga panahong bago pa magka-Babel kung saan mas direkta ang wika, walang ganyang paghihiwalay. So, iisa lang ang word para sa intellectual belief at trust. Oo, ang etimolohiya ng salitang Hebreo para sa paniniwala, yung word aman, ay konektado sa pagiging matibay, matatag at maaasahan. Parang solid foundation? Exactly. Kapag naniwala ka, ibig sabihin, tinitingnan mo ang salita ng isang tao bilang totoo at maaasahan, at isinusugal mo yung buhay mo doon. Hindi lang siya, okay, noted. Hindi talaga, active stance siya. At may isang grammar detail pa sa Genesis 15 verse 6 na sobrang interesting. Oh boy, grammar rules. Sige. Ginamit kasi doon ang form na preterite with vav consecutive. Wait, Pritz, ano? Dumudugo ilong ko. Teka lang. Preterite with vav consecutive. Bigyan mo ko ng simpleng L5 analogy. Explain like I'm 5 analogy para dyan. Ayokong mawala yung nakikinig natin. Sige, imagine may kaibigan kang nagkukwento sa'yo ng nangyari sa date niya. Okay. Sabi niya, pumunta ako sa restaurant, umorder ako ng wine, nilabas ko yung sing-sing at nag-propose ako. Sunod-sunod na aksyon. Timeline ng events, okay. Pero bigla siyang huminto tapos siningit niya kasi alam mo mahal na mahal ko na siya mula pa noong college tayo. Bago niya ituloy yung kwento. Nagbigay ng background information. Exactly. Yung grammatical break na nang isingit ng context, yan yung ginagawa ng vav consecutive. So, hindi nang siya basta next event dun sa gabi na binilang ni Abraham yung bituin. Tama. Ipinapakita nito na ang pagiging matuwid ni Abraham ay hindi lang isang beses nangyari doon sa gabing iyon, kundi isang patuloy na estado. Wow. Na maaring nagsimula pa ng una siyang sumunod sa Diyos sa Genesis 12. So matagal na siyang nagtitiwala. Okay, naintindihan na natin yung tindi ng pangako. Sige. At yung lalim ng paniniwala niyan. Mhm. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi paano kung nagtiwala ka nga, lumipas ang maraming taon at walang nangyayari? Diyan nagiging komplikado ang human nature. Tatalon tayo ngayon sa Genesis chapter 16. Lumipas na ang 10 taon simula nang mangako ang Diyos kay Abram sa lupain ng Canaan. 10 taong paghihintay. Si Sarai, ang asawa niya, ay 75 taong gulang na at baog. At sa kultura noon, normal lang yung gagawin ni Sarai. Oo nga ayon daw sa kultura sa Mesopotamia noon, legal at katanggap-tanggap na ibigay ng baog na asawa ang kanyang alipin sa kanyang asawa. Para yung alipin na mag-bear ng child para sa kanya. Parang surrogacy noong ancient times, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar yung kanyang aliping Egyptian kay Abram. Yan ang tinatawag nating preemptive scheme. Alam mo, parang ganun yung feeling kapag na-traffic ka Naiinip ka kasi hindi ka gumagalaw. Totoo? Tapos, titingin ka sa Waze, humanap ka ng shortcut, nakita mo mukhang legal naman, walang no entry sign. Tas pagpasok mo? Pagpasok mo, dinala ka sa mas masikip na eskinita na dead end pala. Legal yung shortcut pero pinabigat lang yung sitwasyon mo. Ang ganda ng analogy na yan. Ganyan na nangyari. Pero wait, may tanong ako para sa'yo. Sige. Nangako ng Diyos na manggagaling kay Abram yung anak, di ba? Bakit siya pumayag sa plano ni Sarai? Inisip ba talaga ni Abram na ito yung plano ng Diyos? Kung babalikan natin ng mabuti, teknikal na sinabi ng Diyos na magmumula sa katawan ni Abram ang anak.
Oo. Ngulit hindi pa malinaw noon kung si Sarai ba ang magiging ina. Hindi pa tahasang sinabi ng Diyos yon. So may loophole sa utak nila. Parang ganon. Kaya umasa sila sa kulturang nakasanayan para gumawa ng preemptive scheme. Kumbaga, tulungan ng Diyos na tuparin ang pangako. The audacity, di ba? Tulungan ng Diyos. At yan lumalabas yung ironiya ng mga pangalan ng Diyos na ginamit sa text. Paano naging ironic? Kasi sa sources natin, may 3 pangalan ng Diyos sa Biblia para sa konteksto nito. Okay, ano-ano yon? Una, yung Elohim, na ibig sabihin strong one sa Genesis 1. Pangalawa, Yahweh, ang eternal self-existent one sa Genesis 2. Okay. At yung pangatlo, ang ginamit ni Abraham ay Adonai. Ano ibig sabihin ng Adonai? Ibig sabihin niyan ay ultimate Lord, Master o Sovereign. So tinawag niya ang Diyos na Master. Oo, kinikilala niya verbally na ang Diyos ang may kontrol. Pero kahit tinawag ni Abram na Adonai ang Diyos, ano ang ginawa nila ni Sarai? Sila yung kumilos na parang sila ang Master. Exactly. Kumilos sila na parang sila ang may hawak ng kontrol sa sitwasyon. Kinuha nila yung manibela kasi may nipin sila. At ang paggawa ng desisyon batay sa pagkainip ay laging may komplikasyon. Walang mintis yan. Kaya talakahin natin ngayon yung naging kapalit ng shortcut nila. Nabuntis si Hagar at dahil dito, nagkaroon ng matinding sigalot. Nagbago yung power dynamic sa bahay. Oo, kasi biglang nagsimulang maltratuhin ni Sarai si Hagar hanggang sa napilitan nitong tumakas palabas sa disyerto. Isang buntis na alipin na tumatakbo sa disyerto. Dito, nakita ng Diyos si Hagar. Nagpadala siya ng anghel sa isang bukal upang palakasin ng loob ng alipin. Pero yung sinabi ng anghel ay medyo mahirap lunukin para sa modern readers natin. Kasi pinapabalik siya kay Sarai at sinabihang magpasakop, 'di ba? Tama. Doon ako medyo naguluhan eh. Bakit kaya pinapabalik pa ng anghel si Hagar sa isang sitwasyon kung saan siya ay inaapi? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, kailangan nating intindihin yung physical reality ng ancient Near East. Survival issue ba ito? Oo. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa loob ng mga estruktura ng kultura noon. Isang runaway na buntis sa disyerto, mamamatay siya doon. Wala siyang proteksyon? Wala. Ang pagbabalik niya, kahit psychologically mahirap, ay nagbigay ng legal protection, food, at shelter sa kanila ng magiging anak niya. Wow, hindi ko naisip yon ah. Parang practical grace? At ang pinakamahalagang punto rito ay yung pagkalinga ng isang soberanong Diyos sa isang hamak na alipin. Oo, kasi binigyan din siya ng pangako, di ba? Ang ipinagbubuntis niya ay magiging isang lalaki na papangalan ng Ishmael. Na ibig sabihin ay naririnig ang Diyos. God hears. Tapos inihambing pa yung bata sa isang wild donkey. Parang malaya at palaging may alitan sa kanyang mga kamag-anak sa silangan. Hindi insulto yung wild donkey doon na metaphor yon ng absolute freedom. Okay. Kaya dahil dito, tinawag ni Hagar ang bukal na Berlahairoi o a well to the living one who sees me. Ang nakakakita sa akin. Ang ganda nun, isang babaeng alipin, biktima ng shortcuts ng iba, nagpangalan sa Diyos, patunay na walang sitwasyon na hindi napapansin ng Diyos. Kahit sa mga pagkakamaling bunga ng human error and impatience, andun siya. So ayun, pinanganak si Ismael ng 86 na taong gulang si Abram. Siguro inisip nila na, okay, problem solved. Yan ang akala nila na si Ismael na ang sagot. Ngunit malinaw na iba ang plano ng Diyos. Titignan natin kung paano tuluyang nalinaw ang orihinal na pangako. Tatalon tayo ngayon mula Genesis 16 papuntang Genesis 17. Fast forward tayo ng maraming taon. Halos 100 taon na si Abram dito. Siyam na siya at si Sarai ay 90. At dito, binago ng Diyos ang kanilang mga pangalan. Mula Abram, na ang ibig sabihin ay revered father, naging Abraham siya, father of many nations. Ang laking leap niyan. Oo nga eh. Tapos mula Sarai, naging Sarah at pinangakuan na mula sa kanya mismong katawan manggagaling ang mga hari. Ano ang reaksyon ni Abraham? Nang marinig niya ito, napasubsob si Abraham at tumawa. Sabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang 100 taong gulang na lalaki at 70 taong gulang na babae?
Natural reaction ng isang taong nakaharap sa impossible biology. Tapos, inoffer niya ulit yung shortcut. Sabi niya, sana si Ishmael na lang ang pagpalain mo. Parang sinasabi niyang, Panginoon, wag na nating pahirapan sarili natin, andito na eh. Pwede na to. Pero iginiit ng Diyos, hindi. Si Sarah ay manganganak ng isang lalaki at papangalan ng Isaac. Na ang ibig sabihin ay laughter o pagtawa? Kasi nga tumawa si Abraham. Sa kanya daw ipapasa ang walang hanggang tipan. Gayunman pinangakuan din na pagpapalain si Ishmael. Oo, magiging ama siya ng 12 prinsipe at magiging isang dakilang bansa. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa ating ngayon? Minsan kasi, inaasahan nating tatanggapin na lang ng Diyos ang inalok nating pwede na solusyon. Di ba? Yung mga Ishmael ng buhay natin. Oo, tulad ng inalok ni Abraham. Pero may mas eksakto pala siyang plano na literal na nakakatawa sa sobrang imposible. Nagdadala ito ng isang mahalagang katanungan na madalas kong marinig kapag pinag-aaralan ito. Ano yon? Bakit kailangan ng ganong katagal na paghintay? Ano ang layunin ng paghintay hanggang sa sila ay pareho ng walang kakayahang magkaanak? Bakit nga ba? Para torture. Hindi. Nagpapakita ito na ang katuparan ng pangako ay hindi dahil sa lakas o diskarte ng tao, kundi dahil solely sa salita ng Diyos. Para walang credit na mapunta sa kanila. Tama. Kung nagkaanak si Sarah ng maaga, sasabihin ng tao na magaling lang sila maghanap ng paraan. At ipinapakita rin nito ang kakayahan ng Diyos na pagpalain pareho. Paanong pareho? Hindi niya nakalimutan si Ishmael, naging malaking bansa rin siya, kahit na kay Isaac ang walang hanggang tipan. God's grace covers even our impatient mistakes. Napakaganda niyan. At dyan natin ibubuod ang malalimang pagtalakay natin ngayon. Paano natin ikokonekta yan sa nakikinig sa atin ngayon? Isipin mo ito, nabubuhay tayo sa mundong puno ng information overload. Gusto natin ng mabilis na sagot, instant access, next day delivery. Gusto natin, nasa kontrol tayo lagi. Pero ang mga kwentong ito ay nagpapaalala na ang tunay na paniniwala, yung tunay na faith na tinalakay natin kanina, Yung Arman. oo, yun ay ang pagtitiwala sa proseso. Ang pagkuha ng mga shortcuts, gaya ng ginawa ni Saray, para tulungan ng mga pangako sa buhay mo ay madalas nagdadala lamang ng mga komplikasyon at sakit. Pain that lasts for generations minsan. Oo. Kaya para sa isang mapanuskong kaisipan bago tayo magtapos, iiwan ko itong tanong na ito para pag-isipan mo. Paano kaya kung nagtiyaga lang sina Abraham at Sarah ng walang preemptive scheme? Paano kung naghintay lang sila kay Isaac? Ano nga kaya ang magiging takbo ng kasaysayan, lalo na sa mga bansa sa gitnang silangan mayon, kung hindi ipinanganak si Ishmael at hinintay lamang nila si Isaac? Isang napakalaking what if ng history. 'Di ba? Isang patunay yan na ang ating mga maliliit at mainiping desisyon na yun ay maaaring mag-iwan ng alon na aabot sa libu-libong henerasyon na susunod sa atin. Sobrang totoo niyan. Kaya sa susunod na matukso kang pumasok sa eskinita kasi naiinip ka na sa traffic, isipin mo muna kung anong komplikasyon ng kapalit nun. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagtalakay na ito. Patuloy tayong maging mausisa at matutong maghintay. Hanggang sa muli.